paparusahan ko ang iyong mga lahi. Isasabi ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inyong inihahandog at itatapon din kayo sa tapunan ng mga dumi. Pero yun naman. So, nasaan ang mga Levita ngayon, yung mga pare? Diba? Hindi na yung mga lahing Levita, hindi parang wala na, no? Hudyo na ang nakikilala sa mundo. Pero yung mga Levita, hindi nakikilala. Pero yung mga pasaway, yung mga dahilan na galit ng Diyos, no? Sa Israel. So, dapat ninyong malaman na binabalaan ko kayo upang magpatuloy ang aking kasunduan sa inyong pinunong si Levi. So, yun po yung kasunduan na Levita lamang ng mga nasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Kaya pare, magiging pare, lahi ni Levi. Yan po yung kasunduan na pinapawalang bisa ng Diyos. Yung sinasabi natin lagi, yung priestly order of Levites na pinalitan ng priestly order of Melchizedek, ang mahal na Panginoong Jesus. Yan po yung kasunduan. Yung kasunduan na ito. Sabi naman ni Pilabin Malakay, Pilabin Malakyas, sa aking kasunduan kay Levi, ipinangako ko sa kanya ang buhay at kapayapaan. Basta igalang lamang niya ako, at yan nga ang kanyang ginawa. Yun yung pangako niya, ginawa ni yun yung kasunduan nila, no? Ginawa ni Levi. Kaya dahil sa si Levi ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, kaya yung lahi niya ang ginawang tagapangasiwa ng kaligtasan ng bayan ng Diyos, ng mga pare at mga workers sa simbahan. Yan po, dahil sa masunurin si Levi. Yan po mga. So, itinuro niya ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Yan. Maayos ang kanyang relasyon sa akin at namuhay siya ng matuwid. Kaya mo, masunurin na nga, no? Maganda ng relasyon, pagrelasyon sa Diyos, namuhay ng matuwid. Napakaganda yung ipinagkita ng Levi. Kaya yung Levita ang napili na mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Kaya sila din yung pinangakuha, sila din yung nakipag ang Diyos sa kanila, no? Sa panahon ni Prophet Moses, nakipag-dipan, nakipag-kasundo upang sila ay magiging pari at mga workers sa mga sambahan nila, no? Dahil masunurin, matuwid, no? At maayos ang pagrelasyon si Levi sa ating dakilang Diyos. Sa katunayan, tungkulin ninyong mga pari na turuan ang mga tao na malaman nila ang tungkol sa akin. Yan nga, dahil sa tipan, no? Kaya yun ang tungkulin nila na turuan ng mga tao mula bata hanggang sa paglaki na sambahin ang ating dakilang Diyos. Yan po.
makipagrelasyon sa ating dakilang Diyos. So yan po yung tungkulin nila. Kasi nga, nakipagdibat ang Diyos sa kanila. At dapat naman silang magpaturo sa inyo. Dapat silang magpaturo sa inyo kasi alam din ng 11 tribes na pinili ng Diyos ang lahing Levita upang mga siwa sa kaligtasan nila. Yan po mga ganito. So, dahil mga sugo po kayo. Diba? Mga sugo po kayo. Yan po itong sugo po kayo, ibig sabihin is exclusive talaga sa kanila yung pangangaral, pangangasiwa sa templo. At yung dadalhin yung mga Israelita, yung 11 tribes sa pagpagrelasyon sa Diyos. Kasi nga, sila yung sinugo ng Diyos na mga siwa sa kaligtasan ng kanyang bayan. Yan po mga ganyan. Lagi po natin sinasabi ito, ito po yung prueba na mayroon po nakasulat. Hindi po tayo makahakal lamang. Kasi ito, susunod nitong book na ito, Mateo na po. Ibig sabihin, darating na ang kapalit nila. Darating na kaya mapawalang bisa ng tipan bilang mga sugo ng Diyos. Yan po mga rinata. So, lagi natin sinasabi na yung tipan na pinapawalang bisa, hindi yung mga libro na Book of Genesis to Book of Malakay, hindi yung sinasabi na ng lumang tipan, hindi po. Kundi yung pagiging sugo ng mga Levita, yung priestly order of Levites, ang tinanggal ng Diyos. Yung tipan na yun, yung pinaluma, hindi po yung Book of Genesis to Book of Malakay. Nakalagay dito sa Biblia na mayroon tayo Old Testament. Kaya nagiging katawa-tawa, nagiging kumbaga parang hindi mo describe kung ano nangyayari sa mga salita ng ating dakilang Diyos. No? Parang hindi lang binaboy. Hindi lang binaboy ang mga naman. No? So, kasi ewan ko kung naintindihan ba talaga nila o kung talagang sinadya. No? Yan po mga naman. So, hindi yung Book of Genesis to Book of Malakay ang pinaguma. Hindi po dapat natin tawagin lumang tipan. Bagkus tawagin po natin yan sa ngalan ng Ama. Yan po mga minamahal. So, ang pinaluma ayon dito sa ating pinag-aralan, yung pagiging sugo, yung tipan ng Diyos ni Levi o sa mga Levita, pagiging sugo bilang tagapangasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yan yung pinaluma. Pinagdan po yan. Priestly order of Levites, pinaluma po yan. Pinalitan yan ng priestly order of Melchizedek. Ating punumpari ang mahal na Panginoong Jesus. Palapagan natin kagila Diyos. Yan po mga. So, tarong-tarong na po naman. Matagal po natin inuulit-ulit yan. Hindi natin binigyan ng teksto. Hindi natin binigyan
ng libro kung saan natin mababasa. No? Kaya ngayon, sa mga nanonood sa atin, sa mga interesado sa ating mga pangaral, nakikita nila, napapansin nila yung lalim ng wisdom na ating pinapangarap dito, na hindi galing sa akin, mga minamahal. Ako po'y isang utusan lamang ng ating dakilang Diyos bilang trumpeta ng Diyos, mga minamahal. Kaya, hindi po ito basta-basta po, mga minamahal. Wala pong nakakaintindi dito, mga minamahal. So, kaya tayo ngayon, sa pinaulit-ulit natin na sinasabi, hindi natin binigyan ng teksto, ngayon binibigyan na natin ng teksto yung mga sinasabi natin. Upang malalaman nila na hindi tayo picky mga ngaral, hindi tayo busabos na mga ngaral, hindi po tayo nag-iimbento dito, kundi ito. Tayo po'y guided ng Holy Spirit, ng kapangyarihan ng Diyos at mga salita ng Diyos. Amen? Yan po mga kapatid. Pero hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Ang mga turo ninyo ang nagtulak sa marami para magkasala. Instead na sawayin, instead na turuan yung mga salita upang makipagrelasyon sa Diyos, upang gumawa, maging matuwid, gumawa ng mabuti, maging matuwid. Gumagawa sila ng sarili nilang mga kautusan. Gumagawa sila ng sarili nilang mga salita na pinapasunod, na pinalitan yung mga salita ng ating dakilang Diyos at as if na yung mga sinasabi nila galing sa Diyos. Kaya diyan nagka-problema ang mahal ng Jesus dyan. Diba? Kasi sinasabi ng mahal ng Jesus, ang tinuturo ninyo mga tradisyon. Yung tradisyon nila na pabor sa mga pari, pabor sa mga nanunungkulan. Yan po mga kaya kuha kayong hasang nila. Iba't-iba sila. Kasi hindi na ang salita ng Diyos ang sinusunod, kundi yung kanilang mga imbento, ginawang tradisyon. No? At as a pinapasunod na mga salita ng Diyos. Kaya sabi dito, pero hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Ang mga turo ninyo ang nagtulak sa marami para magkasala. Yung mga tradisyon, yung kanilang self-imposed human rules. Diyan galit na galit ang Diyos sa mga Levita. Kasi naging sakit sila sa authority na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ganun din ngayon, di ba? Marami tayong narinig mga leader ng mga churches na naging sakit din sa kanilang sa authority na ibinigay ng Diyos sa kanila, lalo-lalo na sa Christianity. No? Talagang lasing na lasing sila, no? Sa kanilang mga pansarili. Yan po mga meron. Tulad na ulit lang yung mga ginagawa ng mga Levita. Yung dahilan bakit tinanggal sila
bilang mga pari at tagapamahala sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yan po mga Panginoon. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabing sinira niyo ang kasunduan ko sa ninuno ninyong sinili. Kaya, ipinahamak at ipinahiya ko kayo sa lahat ng tao dahil hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan at may kinikilingan kayo sa inyong pagtuturo. Yan po. So, at least ngayon binibigyan natin ng buhay sa pamamagitan ng mababasa dito sa banal na aklat ng Diyos. Nandito lang po mga lahat ng kapaki-pakinabang may kabuluhan ng salita ng Diyos nandito po sa Holy Bible. Wala na po tayong hahanapin pa. Hindi na po tayo kailangan maghanap pa ng mga referensya kasi lahat na nasasagot dito eh. Lahat na dito. Hindi lang nila naintindihan kaya kahit saan-saan sila kumukuha ng kanilang mga idea, diferensya. Hindi nila kayang maintindihan yung sundan ng ating dakilang Diyos. Kasi iba nga yung motibo nila sa kanilang pangangaral. Yan po muna. So tayo na ang motibo natin ay dadalhin muli ang sangkatauhan sa ating dakilang Diyos. Yan po mga men. So wala po tayong ibang motibo, hindi ipapangaral at ipapatanggal ang salita ng ating dakilang Diyos. So yan po mga men. Kung papaano nagalit, papaano tinanggal, papaano nagkaroon ng bagong tipan, dito po na atin pong napag-aralan ngayon. Siguro sa haba ng inyong pamamalagi sa inyong mga churches na kung saan kayo nagsasamba, hindi nyo ito naririnig kahit kailan. Kasi hindi nga nila naiintindihan. So ngayon, kapag kayo ay magtiwala at patuloy na patangkilik sa pakikinig sa trumpeta ng Diyos sa huling araw, may panahon pa na kayo ay makabalik sa paanan ng ating dakilang Diyos. Ulitin natin ang ating dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, in a miracle so great. There is no one else like
like you. There's no one else. You are good. You don't even so good. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory, and you Lord. We're to lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory, and you Lord. We're to lift our hands in worship as we magnify your name. You are great. You be so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great. You be so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Rambut na. Dalagang mga Diyos mo tunahan ng Diyos mo kinabibigwas lang kasi Diyos ang Bang, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming church, hallelujah. May gabi, aming pinawamahan naman sa pangalan ng Jesus. Salamat ang Diyos yung mga kulong na among napatalikugan. Dito talaga yung kulabay ang kawa, may tisog sa mga kasing-kasing. Ang kinamagamit sa mga kinabuhi o yung siyempre mapadasig, mapalito, mapadugang sa pagsalig ka kanina. Magtutulog ka naman sa paghigugma kanina mga pagsunod sa lang kumuto. Tulisod kami sa kiyong kumain, pag-isigay, pag-espirituay. Tibog pamilya, tibog church, o sa mga tao sa tibog ay kaya pasag ng Diyos. Usa ka ng Diyos sa usa ka pagtulunan ng Diyos, usa ka pagtuo Diyos, diya kanimo, inawat ng Diyos nga gabihan mo kami lagi nagilang Diyos. Ayaw kami pasabi niya, hallelujah. 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 O ikaw na lang magadasing ka na ikaw, hallelujah. Labangin kami, kaya wala kang mahimo kung wala ikaw. Hallelujah. Kita nang gaya naman niya ang sa aming pasalamatan. Lamang madawat sa mga nagpahang ng Diyos. All the highest honor and receiving power and glory belong to Jesus. Jesus we pray. Amen. Salamat sa Panginoon Diyos. So, dadako tayo sa pagbibigay ng mga verse atong tawag si David. Ayaw mo anong magbigay ng mga verse. Psalm 5 verse 9. The Lord will accept your praise made by his persons will not forget him. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, are called to be free, but not to
this freedom became an excuse for delaying physical desires control. Instead, let love make you serve one another. Proverbs chapter 20, verse 7. Children are fortunate if they have a father who is honest and does what is right. Amen. Praise the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Amen. Matthew 6:33. Salamat sa Panginoon Diyos na itagaan ka kalaugan sa pagpapang karon. Hinawag nga tuloy ng Diyos pagpadayon sa pagpapag ka nato, sa pag-aapoy ng proteksyon, sa tibok gabi, sa pagkatulog, pingan ka sa tuloy ng Diyos, kung ipapatatan sa pagpapatagon at ato na sa siyang padayon ka sa pagpapagtay at simba pag-imayan ang salamat sa tuloy ng Diyos. Tungkol kay continuation sa ato ang pagsimba sa tuloy ng Diyos sa adlaw ipapahulay. Amen? Ugmang adlaw itong kumbaga big event sa pagsimba sa tuloy ng Diyos sa adlaw ipapahulay. Sabado na kami naman. So, kaya nga problema na ito naman kay mga schedule na tungkol kay dili pa man ta handa, no? Muna ito kalikamutan nga ihanda nato na dili pa maapektuhan ng kamutan dili na ta mag-rely, magdepende sa mga dili magtuo sa atong galing ng Diyos. So, kung kasabot nga dili pareho sa atong ituuhan nga Diyos. So, nasa sila Diyos, pero dili pareho sa atong Diyos. Walang mga minamahal. So, atong Diyos, lahi sila ang Diyos. Walang mga minamahal. Kung pareho patag Diyos nila, magsimba po Domingo. So, dili na magsimba karon. So, magsimba tag Domingo. Kaya mga na ilahang simba sila sa Diyos. Pero ang atong Diyos, lahi, ang ipasimba, ang andaw, ang sulog sa atong Diyos, na siya atong simbahon sa ikapitong adlaw sa simana. So, sa Balong Ugma. So, mga lahi-lahi ng Diyos. So, wala tayo may himuan ang mga himuan. Anak yun na. Lahi mga sila. Kailang ituhan, lahi mga pinatuhan. Ang atong ituhan karon gikan goodness sa Diyos. Sa iyang pagtawag, diri ka natin. So, dili na malalis ang minumali na amtay basis. So, dili magpupwede yung padayon tayo sunod sa mga ninunod nato. Kaya, gitawag mo punta sa atong Biblia ng Diyos. Parang pare-pareho ni Father Abraham. So, sunod atong tunan ang pagtawag sa Diyos kay Father Abraham. Mao nang nabuo ng Israel. Yan po ang mga So, yan ang atong Diyos padayon mag-aayos sa kapitian kung sunod sa mga problema, kung sunod sa kapitian, yan ang atong Diyos kasi ang malito mag-aamping ka na ito o magbuo
ubusin, kasi kung mo kaluoy, kung kalina ang pinagkanan ko. O ginawag niya, tagbuon sa utuloy sa mga Panginoon. Ganon, o subang, kung dahil mga tungkol sa kumira ng Diyos sa mga pag-aampo. O palayan tayong panghawakan sa kumira ng Diyos. Amen? O ating hatag ni Beloved Aaron, mag-lead sa closing prayer. It's all also about us. It's answer humanities of the process of justice. It's out in contrary of movements of justice. It's on what are movements of justice. What are movements of justice. Community verse of justice. It's on organs of justice. No allowance of justice. It's with one of the way of justice. This is sage, this is skills, and this is one time perspective versus recession version of the versus to learn Roman skills what is this name very first time. Sometimes it sounds like Hallelujah, hallelujah, hallelujah.